sandali sa buhay na tanging panalangin na lamang ang ating hawak. Dito sa puso ng malolos, ang Katolisismo ay hindi lamang relihiyon. Ito ay hininga ng bawat pamilya. Sa bawat pagtunog ng kampana ng kapilya, tila tinatawag ang lahat upang muling balikan ang isang pangakong binitawan noong unang panahon. Ang pangakong maglingkod ng may katapatan at manalig ng walang alinlangan. Sa gitna ng ating debosyon, may mga kwento ng pananampalataya na naglalakbay sa libong taon. Isang babae kasama sa mga unang nakasaksi sa pinakadakilang sandali ng Kristyanismo. Si Santa Maria Salome ay isa sa mga 3 Maria na nagtungo sa libingan ni Kristo matapos mailibing. Ngunit sino nga ba si Salome sa mata ng mga taga-Kanyugan? Pag tinanong mo sino si Santa Maria Salome sa normal na tao, si Santa Maria Salome ay isa sa mga nilalapitan nila kung gusto nilang magkaanak. May nagsasabi rin, si Santa Maria Salome ay patron ng mabuting kamatayan. Naging tradisyon dito nun sa baryo na dinadala sa bahay nung may sakit or yung nasa bingit na ng kamatayan, si Santa Maria Salome para sa payapa o tahimik na kamatayan ng tao. Ang tindi ng kanilang pananampalataya ay makikita rin sa mga natatanging handog. Yung buhok daw ni Santa Maria Salome, may nagdo-donate. Natural na buhok yan ni Santa Maria Salome. Siguro nakita nila kung gaano sila pinagpapala. Sa gitna ng lahat ng debosyong ito, may isang katotohanan na nagpapatibay sa relasyon ng banal at ng Pilipinas. Sa Pilipinas, ito lang, chapel lang, ang natatanging nagdadambana ng Santa Maria Salome. Ang debosyon ay nag-uugat sa mga personal na karanasan. Bata po kasi ako, sobrang sakitin po akong bata. Simula po nung sumali ako, naging member ako ng kabataan ni Salome. Parang may isang milagro na nawala yung pagiging sakitin ko. Na-reach yung point na talagang yung asthma ko, hindi na ako makahinga. Merong isang babae na maputing-maputi, magandang-maganda, nagpainom sa akin ng tubig. Pinainom ako ng tubig noon, malamig na malamig. Pagkainom ko noon, nawala talaga yung hika ko. Then dumating yung family ko, tinanong ko sila, sino yung nagpainom sa akin ng tubig? Sabi nila, kadarating lang namin, ikaw lang mag-isa dyan. And then, dinescribe ko yung mukha nung nakita ko sa mga dating napaghimalaan na din sa Salome na kasama namin. Nagkatugma yung description ko. So sabi ko, baka siya nga. Ang kanyang natatanging debosyon dito sa Pilipinas ay patunay na ang pananampalataya ay buhay at patuloy na nagdudulot ng pag-asa at himala sa bawat Filipino. Sa bawat paglubog ng araw sa Kanyogan, tumatahimik ang kapilya. Ngunit ang mga panalangin dito ay nananatiling buhay. Ang debosyon kay Santa Maria Salome ay higit pa sa paghalik sa kanyang damit o sa paglakad sa prosesyon. Ito ay pananampalatayang baon ng bawat debotante sa kanilang pag-uwi. Isang paalala na sa bawat pasakit sa buhay ay may isang inang laging nakabantay at may isang muling pagkabuhay na sa kanila ay naghihintay.